Nanay ko po yan. Ako. Red na red. Good morning. Good morning, Nanay. Hello. Hi, guys. Hello. Ano isip siya eh? Ay! Pero baka nilalamig yung iba. Kainin. Kasi of Lord. Lord. Papa ni Lord. That's of Lord. Papa ni Lord yan. Let's go! Here. Papa ni Lord yan. Kape po. May kape sis.
If you don't have a busy stage, then it will Masaya-sayo ka. Masaya-sayo ka. This is We're going to see the day, Congressman Dick. Morning up. Morning, kaya. Kaya pala tayo sa delay. Siyempre, Ay ko. Hi, Tess. I will at the JJ coffee maker. Sakto mga talusan dito. Alright, let's go ahead and pasok po kayo din sa loob. And we'll start our Sunday school. After that, we'll have our short service later on. And then we'll have our lunch para sa mga couples. Kailangan program. Make gigs. Mixi lang yun, mixi lang. Alright, let's all stand up please. And we'll have our congregational singing. Alright, let's open our songbooks please. Doon po tayo first sa, let's sing song number 125, The Solid Rock. Then after that, tawagin natin si Brother Edgar for our opening prayer. Alright, all together in the first stanza. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest flame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, on
So, pray. Dear Lord, once again, salamat po sa araw na ibigay mo para kami ay makinig ng salita and to worship you, your praises, to sing to you, and to glorify you. And we pray that you lead us and bless us with the preaching today as you guide us with understanding and sa inyo sa future po namin. Bigyan niyo po sa aming everyone, bigyan niyo po ay the leading of the Spirit. Ganon din po sa mga paparating, keep them safe as they go to church and para po sila ay makapag-working po namin. And this we pray in Jesus' name, Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. We'll have one more song. And we'll sing yung ating second song ngayong umagang ito. Let's have Sweet By and By, song number 41. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father is over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. For our Sunday school, we'll have Brother RJ preach to us this morning. Kaya tawagin ko natin si Brother RJ. At may nag-send dito sa messenger mo, basahin ko, gusto mo. May heart kasi. Buksan ko natin yung Bible natin, 3rd John po. 3rd John. Pag magagaling po kayo sa Revelation, sa pinakadulo, Jude tapos 3rd John. Third to the last book of the Bible. Babasahin ko po, sabay-sabay na lang po tayo. Sabay-sabay. Babasahin ko po, sabayan niyo na lang po gamit yung mga mata po ninyo. Ano po. So, 3rd John, the 3rd episode of John. So, isang chapter lang po yan. 3rd John. Andun na po ba lahat? Amen. First verse, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Verse 5, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
We therefore ought to receive such, that we might be fellow helpers to the truth. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have preeminence among them, receiveth us not. Wherefore if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words, and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. Verse 11, Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself. Yea, and we also bear record, and ye know that our record is true. I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee. But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name. Let's pray po. Panginoon Diyos, laki na sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita. Nawa po matawi po sa aking bibig yung mga katotohanan na nais niyo po matutunan ng Iglesia, Panginoon Diyos. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na kami po ay maghinder ng matuto sa iyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, bigyan niyo po kami ng mapagkumbabang puso ng sagay at matanggap po namin ng buo ang iyong salita, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga pagsalita ngayon, Panginoon. Nawa po ang banal na spirito ang siyang mauna, Panginoon, sapagkat hindi ko po kaya magturo, Panginoon, kung wala ang banal na spirito. Give us spirit-filled preaching, O Lord God, and teaching. Ito pong dalangin sa aking pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Last week po, pinag-aralan natin, di ba, yung the true measure of spiritual maturity. Ano yung totoong batayan ng ating spiritual na paglago. Ano po? So, nakita natin doon na para matawag ka na mature Christian, dapat nasa iyo yung pagmamahal na tulad ng pagmamahal ni Kristo. Ano yung pagmamahal na yun? Yun yung selfless, andyan yung pagmamahal din na sacrificial, andyan din yung love na mapagpatawad, forgiving. Selfless, sacrificial, and forgiving. So, don't misunderstand mga kapatid na hindi porket yun ang pag-aralan natin na hindi na tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, puro pagmamahal na lang, babalansihin natin. So, gano'n. So, yun yung pag-aaralan natin last week. So, a love that emulates the love of Christ. O yung pagmamahal na ginagaya, o ano ba yung emulate sa Tagalog? Yun, ginagaya. No? Ginagaya yung pagmamahal ni Kristo. No? Pag sabi kasing emulate, hindi lang yung ginagaya mo, yung ginagaya mo pa to a more perfect degree, yung sabi sa dictionary, no? So, dito po sa 3rd John, pag-aaralan po natin itong episode na to, makikita natin dito po mga kapatid yung application ng spiritual maturity. Makikita po natin dito yung, itong letter po kasi ni Apostle John. Si John po, naalala nyo, siya yung one of the three ni Jesus Christ. Ano? Siya po yung beloved ni Jesus Christ. Kung naalala niyo po nung sa Last Supper, di ba? Sinasabi ng mga disipulo, John, tanungin mo si Kristo, sino yung magbe-betray sa kanya? Kasi nga napaka-close ni Jesus Christ at ni John. Ano po? Sila yung pinaka-close talaga sa lahat. So siya yung nagsulat nito. Sinulat niya ito kay Gaius. So, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Itong verse na to, ginamit ko to as pick-up line. Si Gaius ka ba? Because I love you in the truth. Pero mga kapatid, sinulat niya kay Gaius. So, ito po, pag-aaralan natin yung mga nabanggit ni Paul na mga persons, or group of persons. Tingnan natin yung buhay nila. Examine natin yung episode na to. Tingnan natin yung matututunan natin doon sa persons na kinomen, pinuri ni John at yung kanyang rebuke, yung kanyang kinomdem, commend and condemn. So yung kinomen niya dito si Gaius, yung brethren, yung church, kinomen niya rin dito, pinuri niya rin dito si Demetrius, yan. Tapos kinondemn niya, nirebuke niya si Diotrephes dito sa episode na to. Makikita natin kung bakit nga ba si Gaius
Bakit si Gaius, bakit si Demetrius, bakit yung mga brethren, kanyang pinuri. Tapos itong si Diotrephes ay kanyang nirebuke. Bakit nga ganun? So, una po sa lahat, dito sa verse 1, ano? Sabi, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thou prospereth. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, ngayon ba nagsusulat pa ba tayo ng letter? Hindi na, di ba? Kung mapapansin niyo po kasi dito, makikita natin dito yung pagmamahal ni John kay Gaius. Ano? Kasi, whom I love in the truth. Meron palang pagmamahal na hindi sa katotohanan. Ano po? Kasi kung sinabi ni John na whom I love in the truth, meron din siguro na pagmamahal na kunwari lang, di ba? In pretense, ano? Pagkukunwari. Pero ito makikita natin na hindi lang yun. Ano? Sabi rin ni John na I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Ang panalangin ni John kay Gaius ay magkaroon siya ng prosperity at saka magandang kalusugan. Pero yung prosperity na dito, na binabanggit dito mga kapatid, hindi nga ito yung prosper na yumaman ka sana, hindi. Yung prosperity po na ito, yung magandang buhay. No? Yung sinasabi sa Joshua, Joshua chapter 1 na tayo, no? Basahin niyo na lang po para ma-maximize natin yung time. Yung sinasabi sa Joshua na thou mayest prosper in all thy ways. Ano? So, sabi rin dito sa verse 3, even as thy soul prospereth, sabi ni John. Ano? So, bakit nagpa-prosper yung soul? Kasi nga ligtas si Gaius. Ganun po ang prosperity ng soul. Ano? Pag naligtas po tayo, nandun na yung prosperity ng ating kaluluwa. Sapagkat you are assured of your salvation. So sa verse 3, sabi rin ni John kay Gaius, for I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Una po sa lahat mga kapatid, bakit pinuri ni John itong si Gaius dito sa kanyang episode, sa kanyang sa third episode ni John? Bakit niya pinuri si Gaius? Ano? Sabi ni John, ano po? Thou walkest in the truth. So why did John commended Gaius? Why did he write a letter applauding the faith of Gaius? So alam niyo po kasi mga kapatid, Gaius was true. He had the truth in him and walked in the truth. Ano ba yung truth, Kuya RJ, na sinasabi dyan ni John? Kung naaalala niyo po, di ba, yung personification ng truth, ibig sabihin yung, sino ba yung katotohanan? Sabi sa Bible, di ba? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me, di ba? Sabi ni Jesus Christ, siya daw po yung daan, katotohanan, at ang buhay. Ibig sabihin, siya yung personification, siya yung mismo yung truth. Pero kung mapapansin niyo rin po, ang sabi ni Jesus Christ, if ye love me, keep my commandments. Diba? Kung nasa sayo si Jesus Christ, nasa sayo ang katotohanan. Pero ano yung katotohanan na pinapakita dito ni Gaius? Yung mga utos ni Panginoong Hesukristo. Kung iniibig natin si Jesus, dapat nasa sa atin yung kanyang mga kautusan. Nasa sa atin yung mga salita niya. So in short, yung truth na sinasabi ko dito, yung salita mismo ng Diyos. So makikita sa buhay ni Gaius, makikita sa buhay ni Gaius yung salita ng Diyos. Kung maalala niyo po, di ba, sabi ni Paul, baka ikaw lang daw yung leading epistle to other people, di ba? Ikaw lang yung nakikita ng ibang tao patungkol sa salita ng Diyos. So makikita ng ibang tao ay, di ba sabi rin ng Panginoon sa Kristo, that your Father in heaven may be glorified, sabi ni Jesus Christ, di ba? Bakit? Kasi nga, ang nais ng Diyos sa buhay natin, mapakita yung salita niya na ating pinamumuhay. Pag ipinamumuhay natin yung salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, mag-glorify ang Panginoong Diyos, Ama. Ganon din po yung nangyari sa buhay ni Gaius, who walked in the truth. Truly, as John wrote, there is no greater joy than to hear that our children walk in truth. So si Gaius siguro ito yung kanyang nasyaran ng gospel at naligtas. So kaya tinawag na children o child, di ba?
Ganun din naman si Paul sa mga letters niya. Tinatawag niya yung mga kanyang nasyaran ng gospel at naligtas na son, children, di ba? So, pag may nasyaran kayo, tapos mag-usapan na ng palataya, pwede nyo rin tawagin children siguro. Pero, ang ibig sabihin nito mga kapatid, na si John, kung mapapansin natin, sa hula ko, mga kapatid, sa tingin ko, mga kapatid, na si Gaius ay tinuruan ni John, kanyang disciple. So, kaya siya natutuwa kasi nga, naririnig niya from other brethren na si Gaius ay namumuhay sa katotohanan. Ano ba? So, sabi nga po dito, no? Sabi verse 3, "For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee." Kung makikita po natin, hindi lang si Gaius, hindi self-proclaimed yung kanyang pamumuhay. Ano? Hindi sinasabi ni Gaius na, mabait akong tao, ganito yung ginagawa ko para sa Panginoon. Hindi. Yung mga brethren, yung kapatiran mismo yung nagte-testify kay John. Uy, alam mo ba si Gaius, ganito yung ginagawa niya? Alam mo ba si Gaius, mabait yung tao na yan? Alam mo ba si Gaius, nire-receive kami? Alam mo ba si Gaius, lagi niya kaming ginigreet sa church, lagi niya kami kinakamusta, lagi niya kaming tinatanong kung ano mga pangangailangan namin. Yun yung pamumuhay ni Gaius. Kaya nga, napakita sa kanyang buhay yung truth na sinasabi ni John. Mga kapatid, gaya nga po na sinabi ko last week, hindi panukat kung hindi panukat yung kaalaman mo patungkol sa Biblia sa maturity. Hindi mo pwedeng sabihin na mature ka kung marami kang alam sa salita ng Diyos. Maganda yon mga kapatid, na marami kang alam sa salita ng Diyos. Maganda yon na marami kang alam na doktrina ng Panginoon. Maganda yon na kaya mong i-explain yung Bible in a theological sense. Theological sense. Pero, mga kapatid, sabi ko nga po, si Gaius, ang nagturo sa kanya, si Apostle John. Malamang sa malamang, maraming doktrina itong nalalaman. Pero, tawag dito, nakita ba sa kanyang buhay na pinagmayabang niya yun? Hindi. Ang nakikita sa kanyang buhay ay nang lumalakad siya sa katotohanan. Kaya nga po, ang true maturity na isang Kristiyano, mga kapatid, yung may natututunan ka sa salita ng Diyos at iginagawa mo yun. Di ba? Pinamumuhay mo yun. Example, natutunan natin na love your enemies, di ba? Ngayon, since alam mo yung love your enemies, since alam mo na ganun niya ang turo ng Panginoon Kristo na magpatawad ka, di ba? Hindi mo ituturo doon sa kapatiran mo na, uy, sabi ng Panginoon, magpatawad ka, pero ikaw mismo hindi ka mapagpatawad. Anong tawag doon? Hipokrito, di ba? Ano sabi ng Panginoon Kristo? Tanggalin mo muna yung diga doon sa mata mo bago mo tanggalin yung muta ng kapatiran mo, di ba? Yun po yung sinasabi ng Panginoon Kristo na we should walk in truth. Alam niyo po kasi meron nga yung mga tao na nasa kanila yung katotohanan, as a result, they walk in the truth. Ito si Gaius, nasa kanya yung katotohanan na salita ng Diyos at ipinamumuhay niya yun. Kasi sabi ng Panginoon Kristo, di ba sa Matthew 23 verse 26, "Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also." Ano sinasabi ng Panginoon Kristo? After mo maligtas, yung mga ways mo, yung mga principles mo, linisan mo yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sanctify them through thy word. Thy word is truth. Di ba? Pakalinisin natin yung ating pamumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. After that, pag nalinis ng ating puso, ang ating kaisipan patungkol sa salita ng gamit ang salita ng Diyos, lalabas na yan. May papamuhay na natin. Di ba? Yung outside naman ngayon. Meron din naman kasi yung mga tao na nasa kanila nga yung katotohanan, pero hindi sila namumuhay sa katotohanan. Ito po yung
yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1 na knowledge puffeth up, but charity edifieth. Ano yung kaalaman sa salita ng Diyos? Ano lang to? Ano, yung kapag marami kang alam sa salita ng Diyos, pero wala kang pagmamahal, nagmamayabang ka lang. Diba? Knowledge puffeth up, but charity edifieth. Ano sabi doon? Yung pagmamahal ang nagpapatibay. Edify. Diba? Pagmamahal ang siyang nagpapatibay. Ng alin? Ng simbahan. Ng alin? Ng buhay mo. Nagigets po ba natin? Ng kapatiran. Kasi imagine niyo po ito, dati ganito ako noon yung simula pa lang ako. Sige, lahat ng pwede kong matutunan. Yan, load ako dito ng preaching dito, attend ako ng conference dito, punta ako dun sa conference na yon. Punta ako dito sa institute na to. Tignan ko to, i-search ko to, tignan ko itong mga doktrina na to, di ba? Lahat na, natutunan na. 2 years pa, ilang years ka pa lang bilang isang Kristyano, pero lahat na. Mga end times, mga kung ano-ano lang doktrina na tututunan mo. Ngayon, ano nangyari? Ang nangyari, imbis na lumago ka sa pananampalataya ng dapat, ng may pagmamahal, ano nangyari? Puro debate na ang lumalabas sa'yo. Kasi tinitignan mo na ibang tao, ay, mas malurunong ako dyan. Ay, mas matalino ako sa kanya. Nauunawaan po ba natin? Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ko po sinasabi na hindi maganda na magkaroon ka ng maraming natutunan sa salita ng Diyos. Maganda po yun na marami tayong natutunan sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo nag-aaral sa salita ng Diyos Di ba? Pero, dapat, we should walk in them. We should walk in truth. Dapat yung katotohanan na yan, nasa sayo nga, pero ipamuhay mo. Di ba? Nauunawaan po ba natin mga kapatid? So si Gaius, nakita sa kanyang buhay itong sinasabi ni John na you walk in truth. Kasi yung nag-testify din, hindi lang self-proclaim, sabi ko nga, kundi yung mga kapatiran sa simbahan nakita sa kanyang buhay. Hindi ba maganda rin na sa atin dito sa church na makita rin ng ibang kapatiran, ng ibang tao sa church na ikaw, ay si brother ganito, si sister ganito, napakabait nan, pinapautang ako na dito. Napakabait nan, si sister ganito, nangangamusta lagi. Kaya nga po mga kapatid, hindi lang every Sunday tayo dapat magkamustahan, no? May messenger naman, ganyan. Kung meron kayo time, yung mga kapatiran nyo, lalo na kapag mga sa ladies, di ba? Usually, alam ko sa ladies, ganyan kamusta ka? Kamusta lang, umiyak na. Maganda po yan, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, you have the care sa kapatiran. Di ba? Meron kang care na pinapakita doon sa kapatid mo sa pananampalataya. Nauunawaan po ba natin? Every fellowship, napapakita natin yan. Kaya nga maganda kapag yung testimony mo sa ibang kapatiran na, ay, si kapatid na ganito, lagi akong tinutulungan na. Diba? Nakasmile na yan kapag parating na ako. Diba? Nauunawaan po ba natin mga kapatid? Diba? So, meron din naman kasi yung mga tao ngayon na sa kanila na wala naman sa kanila yung katotohanan, pero they are trying to walk in truth, so that others may think that they have the truth in them. Ano ibig sabihin? Parang nagkukunwarit lang ba? So yun yung hipokrito. So, sa verse 6, sabi dito, which have borne witness of thy charity before the church. Verse 5 muna. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Nakita niyo po mga kapatid, si Gaius, hindi lang siya mabait doon sa brethren, mabait din siya doon sa strangers. Yung context dito kasi yung brethren, yung tungkol sa mga Hudyo, to strangers to Gentiles. Pero makikita rin natin, pwede din natin yung gamitin as example dito sa church, na hindi lang tayo caring doon sa ating kapatiran dito sa High Crest, kundi doon din sa tao sa labas. Nauunawaan ba natin? Na hindi po tayo yung every Sunday lang tayo mabait, every Sunday lang tayo may care sa kapwa-tao natin, kundi every time na tayo ay namumuhay, meron tayong care sa ibang tao. Ligtas man yan o hindi.
Naunawaan po ba natin? Hindi ba ang Panginoong Kristo, ganun din na kanyang ginawa nung nasa lupa pa siya? Bakit? Binigyan niya ba ng special treatment? Oo, meron niya special sa kanyang mga mata, yung mga ligtas, di ba? Pero, hindi ba minahal din ng Panginoong Kristo yung mga hindi ligtas? Ang sabi sa Bible, and He was moved with compassion. We should also be moved with compassion when we see others, mga kapatid. Hindi yung sarili lang ang ating iniisip. So, we should walk in truth. Ano po? If we love the truth, we will strive to learn the truth of the Bible and to keep it and to walk in it. Ano po? So others should see the truth in us. Dapat makita yung katotohanan na inaaral natin dito sa Biblia ng ibang tao. Hindi lang dito sa church, kundi sa trabaho, ganyan, sa eskwelahan, di ba? Sa kung saan ka man naroon. Saan ka man naroon. Ano po? Alam niyo yung kantang yan? Hindi ko nakakanta yung mga kapatid. So, verse 6, ano sabi? Which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort. So, yun si Gaius, ano? So, nakita natin yung buhay ni Gaius sa mata ni John na siya ay nasa kanyang katotohanan, siya ay lumalakad sa katotohanan. Yung mga kapatiran mismo ang nagtitestify na siya ay lumalakad sa katotohanan. We should strive to be like Gaius, ano? Na dapat nasa atin yung katotohanan, hindi lang yon, dapat ipamuhay natin yung katotohanan, ano po. So, dito rin sa verse 5, sabi, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Verse 7, Because that for his name's sake, they went forth, taking nothing of the Gentiles. Dito naman, pinuri naman ni John yung mga kapatiran. Yung mga kapatiran na nagte-testify kay Gaius, sila din mismo namumuhay sa katotohanan. Bakit? Kasi sabi sa verse 7, no, because that for his name's sake, sa alang-alang sa pangalan ng Panginoon, they went forth. Ano, nagtuturo sila sa Gentiles, nagmi-minister sila sa Gentiles, taking nothing of the Gentiles. Ano yung example? Kung maalala niyo po kasi, yung example na tinuro ni Paul ay kanilang dala-dala. Dala-dala nila yung example na tinuro ni Paul. Ano ba yung tinuro ni Paul? Kuya RJ, ano ba yung example ni Paul na ginagawa din nung brethren nung kapatiran na ito? Kung pupuntahan po natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 13, ano? 2 Corinthians chapter 12 verse 13. Puntahan po natin, babasahin po. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 13. Sabi ni Paul dito, For what is it? 2 Corinthians 12:13. Tama naman ba? For what is it wherein you were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. Doon din sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 8. 2 Thessalonians chapter 3 verse 8. Hindi ko kasi nasulat mga kapatid. Pagdating ko na yung Bible. 2 Thessalonians chapter 3 verse 8. So sabi dito, 2 Thessalonians 3:8 sabi, Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Ano yung pinapakitang example ni, buklatin din yata natin yung 1 Corinthians 9:12 para mas maunawaan natin. 1 Corinthians 9:12. Sabi doon, verse 11 muna. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap you carnal things?
If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things lest we should hinder the gospel of Christ. Ano yung sinasabi ni Paul dito na power? Yung power na, di ba sila Paul yung nagtuturo ng spiritual things doon sa brethren? Nararapat lang na yung kapatiran naman, ibigay din yung pangangailangan ni Paul. Yung sinasabi ng Biblia, di ba? Kung babasahin niyo yung 1 Corinthians chapter 9, na do not muzzle the ox, sabi dun sa Bible. Ibig sabihin, gusto niyo nagpapakain sa iyo, pakainin mo rin sana. Sabi ni Paul, di ba nagtatanim kami sa inyo ng spiritual things? Hindi ba nararapat lang din na kami ay mag-reap ng carnal things sa inyo? Ibig sabihin nun, na dapat binibigyan niyo rin yung pangangailangan ng preacher niyo? Sabi ni Paul. Pero sabi ni Paul, sabi niya, mga kapatid, nevertheless, we have not used this power. Hindi namin inabuso ito. Hindi namin ginamit ito. Yung katotohanan na yun, hindi namin ginamit, hindi namin inabuso. But suffer all things. Ano sabi? At baka mahinder namin yung gospel ni Christ. Kasi itong mga kapatiran na to doon sa Corinthians, mga immature to eh. Hindi nila alam yun. Alam nila yun, pero ayaw nilang unawain na dapat tayo rin ay maging blessing dun sa preacher natin. Pero sabi ni Paul, sige, wag na. Baka kasi mahinder namin yung katotohanan ni Kristo sa inyo. Ganon din yung ginawa ng brethren dun sa 3 John na minabanggit ni John. Ano yung sabi ni John doon? Sabi, verse 7, taking nothing of the Gentiles. Hindi nila, dito, ano ibig sabihin nun? Yung kanilang pagmamahal doon sa kanilang ministry, yung kanilang gawain sa salita ng Panginoon, doon sa yung gawain nila doon sa mga Gentiles, doon sa Gentile churches, walang kapalit. Naunawaan ba natin? Yung pagmamahal na meron sa kanila, yung katotohanan na meron sa kanila, walang kapalit. Nagigets mo ba natin mga kapatid? Dapat ganun din tayo magmahal. Yung walang kapalit, unconditional ba? Hindi tayo nagsuserve sa church dahil meron tayo matatanggap na kapalit. We should be mature enough to think of that, mga kapatid. Di ba? Na, oo, totoo na dapat ang isipin natin, pupunta ako ng church kasi para sa pangalan ng Panginoon. Para sa Panginoon. Di ba sabi doon, no? For His name's sake, para sa gloria ng Panginoong Kristo. Magsisilbi ako sa church, hindi para makakuha ng kapalit, ng salapi, kundi para sa Panginoon. Ganun po ang gawain. Nakikigets ba natin? So, the brethren were evidently preaching the gospel to the Gentiles and ministering to them. But they were doing so like Paul, yung nabasa natin, without being a burden to the people among whom they are ministering. Huwag tayo maging burden sa ibang tao. Yung burden nila ang kunin natin. Kuya RJ, may sarili na nga akong problema po. Problema nito pa ba yung ibang kapatiran? Alam niyo po, ang problema mo, Diyos na magbubuhat. Yung problema ng iba, buhatin mo. Ganun po ang pagmamahal. Nagigets mo ba natin? Kaya nga maganda, sa mga men kasi hindi kami iyakin kaya walang iiyak-iyak sa fellowship. Pero nakikita ko maganda yun. We should share our burden to others. Kasi ang pinaka-least na magagawa natin ay yung ipag-pray yung kapatiran natin. Tandaan niyo po mga kapatid, kapag hindi mo sinishare yung mga burdens mo, sino mananalangin para sa iyo? Diba? Although alam ko naman, understandable naman po mga kapatid na mayroong mga things, may mga bagay na hindi kayang i-share ba? Diba? Sabihin mo na lang na meron akong unspoken prayer. Wow! Unspoken prayer. Ibig sabihin, meron akong struggle na hindi ko kayang i-share. Pero ibag-pray muna ako. Nagigets mo ba natin? Dapat ganun ho tayo sa church dito. Dapat merong pagmamahal sa bawat isa. Huwag na natin gayahin yung ibang church na puro maalis. Parang diatrophies yun. Tingnan natin, wala na tayong oras. Pero
tingnan po natin sa susunod na lang natin pag-aralan si Diatrofis. Doon muna tayo kay Demetrius sa verse 12, Magandang dikdikin yan si Diatrofis sa susunod. Doon muna tayo sa verse 12. So nakita natin si Gaius, tapos yung brethren. They walk in the truth, they love the truth, they keep the truth in their hearts, and they walk in the truth. Diba? Hindi lang yun, others testify the truth that is in them. Dapat ganun din po tayo mga kapatid, makita rin ng ibang kapatiran, lalong-lalo na yung mga iniligtas na, Kristiyano yun bakit kaya mabait yun? Bakit kaya laging maagayon sa trabaho niya? Bakit kaya laging nagpupo at opo yun? Diba? Magkaedad lang naman kami. Yung ibang hindi naman nagpupo at opo dun sa boss. Diba? Kristiyano pala siya. Nagigets mo ba natin mga kapatid? Bakit yun? Honest sa kanyang pamumuhay. Kasi pala, Kristiyano pala siya. Naunawa naman natin. So, verse 12, i-skip muna natin si Diatrofis next time. Natin yung oras, So, sabi diyan, Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself. Yea, and we also bear record, and we know that our record is true. I have many things to write, but I will not with ink and pen write unto you. So, yung next naman na pinuri ni John ay si Diatrofis. Demetrius pala. Demetrius. Magkakahalis tulad yun. Huwag niyo pong ipapangalan yung mga anak niya na Diatrofis. Pag-aaralan natin siya next week. Si Demetrius muna. So sabi ni John, si Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself, yea, and we also bear record, and we know that our record is true. Parang si Gaius din to Di ba? Na yung ibang kapatiran, nakikita sa buhay ni Demetrius na, honest siya, di ba? Meron siyang good report. Alam niyo po yung isa sa mga qualification na maging isang bishop or pastor, dapat may good report, di ba? Bakit ginawa qualification yun ng Panginoon? Kasi po yun basic yun sa Christian living. Hindi lang sa bishop or pastor dapat nakikita yun, kundi sa ating lahat. Dapat meron tayong good report. Ano yung good report na yan? Pag naalala yung pangalan mo, maganda yung lumalabas sa bibig. Hindi nga yung, si Brother RJ? Yun na naman. Hindi nga yung gano'n. Yun na naman. Yung pasaway na bata na yan Di ba? Hindi yung gano'n. Bad report yon. Ang good report, ganito. Si Brother Juan? Ayoko na mag-example. Si Brother Juan, siya, yung laging yung laging nangangamusta, yung laging may dala-dalang pagkain sa church, mga ganyan. Yung good, alam niyo naman po yung mga, di ba, dapat we should strive to have a good report of all men. So, it is excellent to be known by others as a man whose word is always true. Yung honest ba? Di ba? Tapat. Dapat po nakikita sa ating buhay na meron tayong tapat na pamumuhay. Na katulad ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagmamahal, dapat ganun din yung pagmamahal na meron tayo. Nauunawaan po ba natin? So, si Diatrofis, next week na lang yun. So, conclusion. So, 1 Thessalonians 4:12. 1 Thessalonians 4:12. Sabi ni Paul, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Ano sabi ni Paul? That ye may walk honestly toward them that are without. Isa po sa pinakamagandang testimony na pwede mong ipamuhay bilang isang Kristiyano ay yung meron kang honest walk of life. Kung ikaw ay makikita ng kapatiran mo, ganito na lang mga kapatid para mas maunawaan natin. Ask yourself, mga kapatid. Tanungin nyo nga sa sarili nyo, pag ba narinig yung pangalan ko na ibang tao, ano kaya iniisip nila sa akin? Yun po mga kapatid. Tanungin nga natin yung sarili natin. Kapag narinig yung pangalan ko, kunwari ako, RJ, ano kaya iniisip ni brother ganito pag
nabanggit yung pangalan ko? Maganda ba o hindi? Mga kapatid, isipin niya natin yun. Kapag ba binanggit yung pangalan ko sa harapan ni Pastor, ano kung may isip niya? Ha? Siya yung laging maaga sa church. Diba? Yun yung good report. Naunawaan ba natin? Sabi ni Paul, that ye may walk honestly toward them that are without. Ganun po ang Christian living. Diba? For the past few weeks, yun yung inaaral natin. Basic tenets of Christians. of Christian living. Nandiyan yung napag-aralan. Forgiving, love, diba? Walking honestly. May natutunan po tayo. So, hindi po madali. Hindi madali. Kasi human as we are. Hindi naman talaga madali. Pero sa biyaya at awa ng Panginoon, makita nawa sa ating buhay yung katotohanan. Makita nawa sa buhay natin. Si Brother Archie, yung lagi nakikipag-debate. Hindi sana ganun, ano? Si Kuya Archie, hindi sana ganun. Yung good report. So, let's all stand up and let's pray po para may pray pa tayo. May natutunan po ba tayo, mga kapatid? Tuloy na lang po natin next week si Tia. Dikdikin natin. Let's pray. Panginoon Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa katotohanan na aming dala-dala, Panginoon, na nandito sa libro. Tulungan niyo nga po kami na aralin ito, ilagay po sa aming puso, at ipamuhay ito, Panginoon, nang sa gayon mag-glorify po namin kayo, Panginoon. Lord, sabi nga po sa Biblia, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na itago ang iyong salita sa aming puso. Nang sa gayon, mamuhay po kami dito, Panginoon. Patuwarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, at patuwarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. And bless our remaining time today, Panginoon, as we fellowship and worship you together, Panginoon. Panginoon, ang ito na lang sa kinapangan ni Jesus. Let's have a break po, yung sakto 5 minutes.